Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2408. Labis na libingan ang ekspresyon ni Daryl. Ito ay naka-out na ang tribo ng Raksasa ay mayroon pa ring maraming mga card ng tropa na hindi pa nila magagamit sa isang aktwal na labanan. Sa mga nakaraang labanan, ang pinuno ng Raksasa Army ay sapat na upang bigyan ng sakit ng ulo ang kontinente ng Siyam na lalawigan. Mayroon pa silang 1,000,000 malakas na hukbo ng mga mabangis na hayop. Kapag ang tribo ng Raksasa ay pinakawalan, ang Siyam na kontinente ay tiyak na magdusa ng mabibigat. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, huminga ng malalim si Daryl. Seryosong tiningnan niya si Natalie at sinabing, ang isang huling katanungan, kung tatawid ka sa Chaotic Mountain Range, magiging kaaway ka ba ng World of the Nine Continents, o pipilitin mong sakupin ang iyong teritoryo mabuhay ng mapayapa na tigilan si Natalie? Tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin? Seryosong sinabi ni Daryl, kung nais mong bumalik sa Siyam na mga kontinente at sakupin, ang isang lupain upang mabuhay, hindi na kailangan upang labanan hanggang sa mamatay. Marami pa ring silid para sa negosasyon sa pagitan ng dalawang panig. Kung nais mong maging mga kaaway kasama ang Siyam na kontinente at mamuno sa buong mundo, gawin mo ito na para bang wala akong nasabi dati. Tama iyan. Paulit-ulit na iniisip ito ni Daryl at nagpas siyang hindi na niya matuloy ang pakikipaglaban sa tribo ng Raksasa. Dapat malaman ng isang tao na ang apoy ng giyera ay walang tigil. Ang mga tao ng Siyam na kontinente ay nagpapanik na. Kung patuloy na kumalat ang apoy ng giyera, hindi kailanman magkakaroon ng araw ng kapayapaan sa mundo. Hindi ito ang nais na makita ni Daryl. Kung ang tribo ng Raksasa ay maaaring umupo at makipag-usap, mas makabubuting itigil ang giyera. Hindi mapigilan ni Natalie na tumawa nang marinig ito. Nakakatawang tiningnan niya si Daryl. Daryl, sa sinasabi mo, natatakot ka at hindi mo nais na magsimula ng giyera sa aming tribo ng Raksasa, tama ba? Akala ni Natalie ay takot si Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng 1,000,000 mabangis na hayop ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Ang mabangis na mga hayop ay uhaw sa dugo. Kapag ginamit nila ang kilusang mamamatay na ito, ang daigdig ng Siyam na kontinente ay tiyak na mapupuno ng dugo at ulan. Ang hukbo na pinamunuan ni Daryl ay magdurusa rin sa hindi mabilang na mga nasawi. Natatakot na gulat si Daryl at hindi mapigil ang tumawa. Bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Natalie. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, Daryl. Ang aming tribo ng Raksasa ay naipatapon sa loob ng ilang libong taon. Alam mo ba kung paano nanirahan ang aming mga angkan sa loob ng ilang libong taon? Nakipaglaban kami laban sa langit, sa masamang kapaligiran, at ng mabangis na mga hayop. Ang aming tribo ng Raksasa ay nagtiis ng labis na kalupitan sa loob ng ilang libong taon. At ngayon, sa wakas ay naging sapat kaming malakas upang tumawid sa Chaotic Mountain Range at ibalik ang lahat ng nawala sa amin. Gayunpaman, sinasabi mo sa akin na walang point sa pag-upo. Sa palagay mo posible iyon sa mga mata ng tribo ng Raksasa, walang katulad na bayad. May pananakop at pananakop lamang. Kung natatakot ka, maaari kang pumili upang sumuko. Pagkatapos, dalhin ang Siyam na kontinente at tretuhin ang aming tribo ng Raksasa bilang pinuno. Sa oras na iyon, ang aming army ay maaaring umupo at makipag-usap sa iyo. Puno ng kay-abangan ang mukha ni Natalie. Ganap na niyang nakalimutan kung paano siya nakiusap kay Daryl. Ang yabang tumawa si Daryl habang sinusukat siya. Sa palagay mo natatakot akong lumaban ngayon, hindi ba ganon? Ang tanong ni Natalie. Huminga ng malalim si Daryl, tumingin sa mga mata ni Natalie, seryoso niyang sinabi, kung gayon hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa mundo ng Siyam na kontinente, hindi kami sasamba sa mga masasamang puwersa, o hindi rin kami susuko. Sinabi ko lang iyon alang-alang sa mga tao sa World of the Nine Continents, hindi dahil sa takot ako. Nang marinig niya ito, tumawa siya, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa at pagkutya. Ganoon ba mukhang tiwala ka sa pakikitungo sa ating mabangis na hukbo ng hayop? Hindi. Napakamot ng ulo si Daryl at matapat na sumagot.
Lalong tumawa si Natalie. Kung gayon ano ang nakakagtiwala sa iyo si Daryl ay talagang isang kagiliw-giliw na tao. Sinabi ng kanyang ninuno na ang mga tao mula sa 9 na kontinente ay ang pinakamagaling sa pakikipag-usap. Kung titingnan ito ngayon, hindi ito mali. Malinaw na wala siyang kakayahang talunin ang tribo ng Rakshasa, subalit siya ay may kumpiyansa pa rin. Ang nasabing tao ay dapat nayapokan sa ilalim ng mga paa ng Rakshasa Army at masakop. Kabanata 2409. Bahagyang napatawa si Daryl nang makita ang tiwala at mayabang na ekspresyon ni Natalie, at dahan-dahan niyang may binawi sa kanyang katawan. Hindi ako kumpiyansa sa ngayon. Ngunit sa pamamagitan nito, sa palagay ko magiging isang bangungot para sa iyong tribo ng Rakshasa. Habang nagsasalita siya, ipinasa ni Daryl ang item kay Natalie. Ito ay nakasisilaw at napakarilag. Ito ay ang perlas ng dragon. Naramdaman ang kakaibang lakas sa loob ng Dragon Pearl, hindi mapigil ang manginig ng maselang katawan ni Natalie. Blanco ang sinabi niya, ano ito nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Ito ay dahil malinaw na nadarama niya na ang perlas bago siya naglalaman ng isang sumisindek na kapangyarihan. At ang kapangyarihang ito ay tila napipigilan ang linya ng dugo ng Rakshasa Army, na naging sanhi ng pagtaas ng takot sa puso ng isang tao at maiwasan ang anumang kalapastanganan. Ito ang tinawag na Dragon Pearl. Inihayag ni Daryl ang isang bakas ng ngiti habang nakatingin kay Natalie. Naririnig mo sana ang tungkol sa mga dragon, tama sa lahat ng mga taon na ang nakararaan ng ang iyong tribo ng Rakshasa ay ipinatapon sa masasayang teritoryo. Si Emperador Xuanyuan ay mayroong isang dragon sa tabi niya, kaya ang iyong tribo ng Rakshasa ay nagdusa ng isang matinding pagkatalo. Nang malaman ng Emperor ng Xuanyuan Kingdom na ang tribo ng Rakshasa ay babalik sa libu-libong taon na ang lumipas, iniwan niya ang Dragon Pearl at mga pahiwatig tungkol sa mga dragon. Sa puntong ito, ngumisi si Daryl kay Natalie. Sabihin, kung magdala ako ng isang malakas na dragon, maaari ko ba kayong talunin? Si Natalie ay naging mapotla, siya ay medyo nabulabog. Ayon sa mga sinaunang tala ng tribo ng Rakshasa, sila ay pinatapon sa Deviant Barbarian region dahil kay Emperor Xuanyuan, sa tulong ng dragon. Ang dragon ay ang pinakamakapangyarihang espiritual na hayop sa buong mundo. Ito ang pinuno ng mga banal na hayop at nagtataglay ng mga kapangyarihang nakasisira sa lupa. Kahit na ang tribo ng Rakshasa ay mayroong maraming mabangis na hayop na tutulong sa kanila, hindi sila magiging laban sa dragon. Gayunpaman, ang mga dragon ay nawala sa libu-libong taon. Talaga bang mayroon sila sinadya ba ni Daryl na takutin siya ngunit ang dragon perlas sa kanyang kamay ay tila hindi peke? Ikaw sa wakas, nakabalik ang pakiramdam ni Natalie at tumingin kay Daryl. Natagpuan mo talaga ang mga pahiwatig tungkol sa dragon, tama iyan. Ngumiti si Daryl at tumango. Sa totoo lang, nakuha lamang ni Daryl ang Dragon Pearl. Ngunit upang takutin si Natalie, sinadya niyang magsinungaling sa kanya. Nang marinig niya ito, siya ay tuluyang nabalisa at walang imik. Kung talagang may dragon si Daryl, walang silbi kahit na ang tribo ng Rakshasa ay mayroong isang hukbo ng 1,000,000 mabangis na hayop. Sa huli, mahihirapan pa rin sila ng dalawang pagkatalo. Sino ang nakakaalam, maaari ka ring ihimak sa Deviant Barbarian region. Tanging, ang lugar na iyon ay lubos na kinamumuhian ng tribo ng Rakshasa. Mas gugustuhin nilang mamatay kaysa bumalik. Lihim na natuwa si Daryl nang makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Natalie. Bagaman si Natalie ay hindi natatakot sa kamatayan at may isang malakas na tauhan, siya ay inosente pa rin. Inihayag lamang niya ang Dragon Pearl at gumawa ng ilang mga salita upang takutin siya. Inalis niya ang perlas ng dragon at dahan daw ang sinabi, Princess Natalie, may karapatan ba ako na makipagpayapa sa iyong tribo ng Rakshasa ngayon? Kinagat ng labi ni Natalie ang labi nito ay halos damyugaw. Anong gusto mo, mahinang sabi niya. Sa sandaling ito, si Natalie ay labis na naguluhan. Orihinal na naisip niya na si Daryl ay isang taong palihim lamang na may isang glib na dila, ngunit hindi niya akalain na ang card ng trempete sa kanyang mga kamay ay magiging mas nakakatakot. Tulad ng inaasahan sa isang tao na ang pangalan ay umiling sa 9 na kontinente. Ang taong ito ay parang isang malawak na karagatan, hindi mo-ari. Kabanata 2410. Simple, ngumiti si Daryl kay Natalie. Pakakawalan kita ngayon.
Tulungan mo akong kumbansihin ang iyong dalawang kapatid na sumuko sa gyera sa World of the Nine Continents. Hanggat handa silang makipag-ayos, masisiguro ko na sa loob ng kontinente ng 9 na kontinente, tiyak na may isang lugar para sa iyong tribo ng Raksasa. Siyempre, dapat garantyahan din ng iyong tribo na sa hinaharap, hindi ka maaaring lumikha ng gulo at maging sanhi ng gulo. Nakaupo siya sa upuan na nakakross ang mga paa at tiningnan si Natalie nang walang pasensya, hinihintay ang tugon nito. Mahigpit niyang kinagat ang labi, hindi alam kung paano tumugon. Sa kasalukuyang lakas ng tribo ng Raksasa, hindi mahirap para sa kanila na mangibabaw sa daigdig ng 9 na kontinente. Bukod dito, ang paggawa ng daigdig ng 9 na kontinente na magpasakop sa kanila ay naging layunin ng kanilang tribo sa loob ng libu-libong taon. Ito rin ang paniniwala na naiwan ng kanilang mga ninuno. Kung sumang-ayon siya kay Daryl, hindi ba iyon magiging traidor sa tribo ng Raksasa? Bukod dito, ang kanyang dalawang nakatatandang kapatid ay tiyak na hindi sumasang-ayon dito. Kung sabagay, nawala ang kanyang ama sa matinding pakikipaglaban kay Yang Jian ilang araw na ang nakalilipas. Hindi niya nabitawan ang sama ng loob ng ganoon. Gayunpaman kung hindi siya sumang-ayon, gagamitin ni Daryl ang dragon upang harapin ang tribo ng Raksasa. Iyon ang pinakamalakas na banal na hayop. Gaano man katindi ang kanyang tribo, paano sila magiging laban sa dragon? Para sa isang sandali, Natalie ay nahuli sa isang problema. Nang makita na hindi makapag-isip si Natalie, bumantong hininga si Daryl. Tumayo siya at bumulong sa sarili. Mukhang talagang hindi takot sa kamatayan ang iyong tribo ng Raksasa. Dahil ito ay ganito, pagkatapos kalimutan ito. Dadalhin ko ang dragon, at magkikita tayo sa larangan ng digmaan. Nanginginig ang katawan ni Natalie, at kinadyot ang mga paa. Pangako ko sa iyo, pakawalan mo ako, at kukumbinsi ko ang aking dalawang kapatid na itigil ang labanan. Mukha pa siyang atubili, gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Para sa hinaharap ng kanyang tribo, maaari lamang siyang sumang-ayon kay Daryl. Kung hindi, ang naghihintay sa Rakshasa race ay magiging panghabang buhay na sumpa. Nang makita na sa wakas ay sumang-ayon si Natalie, hindi mailalarawan si Daryl na nasa sabik. Ngumiti siya at lumakad upang haburan siya, tinanggal ang mga kadena sa mga paa at kamay niya. Ang bait talaga ng princess. Ngumisi si Daryl. Kung gayon hihintayin ko ang iyong mabuting balita. Habang nagsasalita siya, personal niyang inakay si Natalie palabas ng selda. Tumanggo siya. Nang marating niya ang pintuan ng cell, tinapik niya ang mga daliri sa lupa at tumalon sa hangin, patungo sa tribo ng Raksasa. Sa isang iglap lang ng mata, nawala siya sa gabi. Habang pinagmamasdan siya na umalis, bumitaw si Daryl ng mahabang hininga. Inaasahan niyang magiging epektibo ang kanyang Mountain Quake ang Tiger. Sa ganitong paraan, ang daigdig ng 9 na kontinente ay hindi na kailangang labanan laban sa tribo ng Raksasa at ang mga mamamayan ay maaaring mamuhay ng payapa. Sa kabilang panig ng kampo ni Luosha, sa isang tent sa gitna ng kampo, nakaupo doon sina Deborah at Chantel na mahigpit na nakakunot ang mga mata at nakakabahala na ekspresyon. Ang labanan ay naging mas at mas tensyon na. Paano siya nasa mood na magpahinga swoosh. Sa sandaling ito, ang kurtina sa pintuan ay biglang itinaas at isang matangkad na figure ang mabilis na lumakad. Malamig at mayabang ang kanyang ekspresyon. Si Amastan iyon. Pagkakita sa kanya, parehas na natigilan sina Deborah at Chantel. Kasabay nito, nanginginig ang kanilang mesla na katawan nang maramdaman nila ang hindi maipaliwanag na gulat. Hindi ba sinabi ng eldest prince na huwag hayaan ang Amastan na abalahin silang dalawa saan siya nakakuha ng lakas ng loob upang umangkin? Ano ang ginagawa niya? Hindi ba siya natatakot na magalit si Alaric? Sina Deborah at Chantel ay hindi pa rin namalayan na si Alaric ay patay na. Ngumiti si Amastan nang makita kung gaano kabado ang parehong mga kababaihan. Panoorin ang labas. Kahit ano ang marinig mo, huwag kang pumasok. Malamig na sabi ni Amastan sa mga tanod sa labas. Oo, ang iyong kataas-taasan. Sa sandaling ito, lumingon si Amastan upang tingnan sina Deborah at Chantel. Gamit ang isang malamig na ngiti, sinabi niya, dahil siya ay patay na, at ang kasalukuyang commander sa hepe ng Raksasa Army ay ako. Ano? Kabanata 2411. Nagpalitan ng tingin sina Deborah at Chantel. Kapwa sila nagulat.
Alaric, patay ko, bumawi si Deborah sa sarili pagkalipas ng ilang segundo at diretso ang tingin kay Amastan. Pinatay mo siya na puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha nang sinabi niya iyon. Si Alaric ay magiging isang natatanging matalinong pinuno sa tribo ng Rakshasa dahil sa kanyang mataas na kakayahan at integridad. Mayroong isang pagkakataon pa rin upang maisaayos ang sama ng loob sa pagitan ng tribo ng Rakshasa at ang 9 na mga lungsod sa mainland na kasama niya. Mas mahalaga, si Shantel at siya ay buong gabing gumagabay sa kanya sa lahat ng oras na ito at nasa kanya ang lahat ng kanilang pag-asa. Siya ay isang mahusay na individual at gayunpaman, pinatay siya. Kinagat ng labi ni Shantel ang mga labi habang nakatingin kay Amastan, hinahangad na hindi ito nangyari at nagsisinungaling siya sa kanila. Kung talagang namatay si Alaric, ang pagkakaroon nila roon ay hindi lamang magiging walang kabuluhan, nasa peligro rin sila. Hahanginin siya ni Amastan, malinaw na labis na nasisiyahan, tignan mo ang mga nag-aalala mong mukha. Hayaan mong hulaan ko, sinusubukan mong lituhin si Alaric dahil gusto mong makasama siya upang maging isang babaeng may mataas na awtoridad sa tribo ng Rakshasa. Ngayon na siya ay patay na, ang iyong mga hangarin ay durog, tama ba ako, hahaha. Tumawa siya ng baliw bago tumigil bigla, ang kanyang malamig na tono tulad ng yelo. Lahat ng mga kababaihan mula sa mainland ay mapanlinlang at taksil. Bakit ka papayag na gawin mo ang gusto mo? Whoosh! Nanginginig ang katawan ni Deborah sa galit dahil sa kanyang mga sinabi. Bilang tagapayo at kaibigan ni Alaric, mayroon siyang inosenteng relasyon sa kanya ngunit iniikot ito ni Amastan. Puno ng galit ang mukha ni Shantel. Ang iyong buhay ay nasa loob ng aking mga kamay. Sabihin mo sa akin, paano mo nais na mamatay, malamig na tanong ni Amastan. Nanatili ang kanyang mayabang na ekspresyon habang nakaupo siya ng casual. Ang mga kababaihan ay mahina lamang sa kanyang mga mata at wala silang banta sa kanya. Karapat-dapat kang mamatay, sigaw ni Deborah habang inaalis ang kanyang espada bago ilunsad ang sarili sa hangin. Siningil niya si Amastan. Alam niya na walang paraan na papayagan niya sila at Shantel na mabuhay. Siya ay nagpasya na hampasin muna sa halip na hintayin mamatay. Whoosh! Mabilis ang kanyang paggalaw at sa isang iglap ng mata, lumitaw siya sa harap niya. Ang kanyang napakarilag na mukha ay puno ng galit habang ang espada sa kanyang kamay ay sumisipol. Amastan Celtic, ikaw na kapatid na pagpatay ng tao ay lumala. Papatayin kita upang makapaghiganti kay Alaric. Bawal ang boses ni Deborah. Gumalaw siya ng may magaan na mga hakbang at hinampas ang kanyang espada patungo kay Amastan. Whoosh! Ang welga na iyon ay binubuo ng kanyang buong kapangyarihan at ang hangin sa paligid ng espada ay kitang-kita na baluktot. Sigaw ni Shantel sabay hagis ng palad papunta kay Amastan ng sabay. Pareho ang iniisip niya kay Deborah, kailangan muna nilang magwelga. Kung hindi man, pareho ng mga ito ay tiyak na mamamatay. Sobra-sobra ang inyong sarili. Malakas na tumawa si Amastan. Tumayo siya na may isang nangingibabaw na ekspresyon. Sa palagay mo kaya mo akong patayin, dalawang babae. Isang pahiwatig ng malamig na banta ang sumilaw sa kanyang mga mata ng may malupit na aura na sumabog sa kanya. Iniwas niya ang espada ni Deborah at lumitaw sa harapan ni Shantel na kasing bilis ng biglang pagpalakpak ng kulog. Thump! Sinalubong ng kanyang palad si Shantel sa isang iglap. Mahinang ungol ni Shantel at umatras ng konti. Bagaman siya ay isang tanyag na dalagang-dalaga ng iskolar sa Westrington, ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi sapat na mataas at ang kanyang kapangyarihan ay higit na kulang kung ihahambing sa Amastan. Nararamdaman niya ang isang malakas na puwersang nagpapalakas sa kanya at wala na siyang lakas. Kabanata 2412. Wham! Wham! Ngumisi si Amastan at sinisingil si Shantel upang atakihin ang kanyang mga akupok, na hindi siya makagalaw. Wala ang girlfriend mo. Lalaban ka pa ba, sumuko ka na lang, walang kwenta, pangutya ni Amastan habang binababa ang Shantel. Inilipat niya ang kanyang panloob na lakas at humarap kay Deborah na kinutya siya. Kinagat ng labi ni Deborah ang labi at hindi tumugon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at muling hamampas. Si Amastan ay hindi man lang nagpapanik. Kinuha niya ang kanyang machete at sinisingil patungo kay Deborah ng harapan. Sagupaan. Narinig ang mga sagupaan ng mabangga ng espada ni Deborah ang machete. Isang bakas ng gulat ang lumitaw sa kanyang mukha habang sila ay nag-away.
Tunay na napakalakas ni Amastan. Si Deborah ay walang kalamangan sa pagharap sa Amastan lahat, sa kabila ng katotohanang malapit na siya sa pagkamit ng Heaven Ascension. Ang kanyang tibak ay natambas sa kanyang split segundo ng pagkagambala. Nagulat, itinago agad ni Amastan ang kanyang machete at itinapon ang palad. Boss! Ang kanyang kamangha-manghang malakas na welga ay may matinding bilis, kahit na ang hangin sa paligid nito ay napilipit. Ang ekspresyon ni Deborah ay nagbago ng husto, alam na hindi siya maaaring umiwas. Ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya at itinulak ang kanyang palad sa desperasyon. Boom! Nagtagpo ang kanilang mga palad na nagresulta sa mababang banggaan. Nadapa si Deborah ng ilang hakbang pabalik, nasaktan ang ekspresyon niya. Ang panloob na enerhiya ni Amastan ay malakas at mapagmataas dahil ginamit niya ang espesyal na pamamaraan sa paglilinang ng tribo ng Rakshasa. Si Deborah ay walang laban para sa kanya sa welga na iyon. Ikaw naramdaman ni Deborah ang isang bukol sa kanyang dibdib. Pinatatag niya ang sarili at sinama ng takot si Amastan. May sama ng loob at galit sa kanyang mukha. Crap! Alam na hindi sila laban para kay Amastan, napagtanto ni Deborah na nasa problema sila. Nginisyon ni Amastan at walang pakialam na tinitigan siya. Sinabi ko sa inyong pareho na hindi kayo karapat-dapat na kalaban ko. Siningil siya nito at itinaas ang kanyang braso ng mabilis upang atakihin ang acupoint ng 2 beses. Agad na nagyelo ang katawan ni Chantel at hindi siya makagalaw ng 1 pulgada. Tumawag siya, nawalan ng pag-asa sa kanyang magandang mukha. Amastan, how dare you, galit at takot siya ng sabay. Naisip niya na magagawa niyang mapagtagumpayan si Amastan kasama si Deborah dahil si Deborah ay Artemis Sect Master na may malaking kapangyarihan sa paglilinang. Hindi niya inaasahan na masupol siya ni Amastan sa halip. Amastan, nakagawa ka ng matinding kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong kapatid para sa kapangyarihan. Kami ang mga Panginoon ng iyong kapatid, paano mo kami tinatrato sa isang walang galang na pamamaraan? Nag-fume si Chantel at nagpatuloy, let us go. Pinapuna mo ba ako? Ang mga mata ni Amastan ay malamig na yelo sa kabila ng kanyang pagkamaniacal ng ngiti. Mabilis siyang lumakad papunta kay Chantel at binigyan siya ng malaking sampal sa pisngi. Sampal! Sigaw ni Chantel mula sa epekto. Isang sampal na marka ang lumitaw sa kanyang patas na pisngi. Whoosh! Galit na galit si Deborah. Na-trigger niya ang kanyang panloob na enerhiya ng walang malay upang malinis ang kanyang mga akupong, ngunit hindi siya makapagdulot ng anumang puwersa dahil ang pamamaraan ng acupoint ng tribo Rakshasa ay masyadong komplikado. Puno ng takot ang mukha ni Amastan matapos sampilan si Chantel. Hindi na kailangang magpumiglas. Tumawa siya ng mahina habang sinulyapan si Chantel bago bumaling kay Deborah. Ang mga mata ay kumikislap ng masamang hangarin. Kabanata 2413. Ang mga kababaihan mula sa Siyam na kontinente ay talagang mas maganda kaysa sa mga nasa tribo ng Rakshasa. Una nang binalak ni Amastan na patayin sina Deborah at Chantel. Ngunit ngayong napagmasdan niya ang mga ito ng malapitan, naaakit siya sa kanilang mga mukha at malalaking katawan. Maging mabuti sa akin kung ayaw mong mamatay. Pasayahin mo ako at baka hinayaan kitang maging asawa. Maaari kang maging mga reyna ng tribo ng Rakshasa. Hahaha. Kastiya siyang sinabi ni Amastan habang naglalabas ng isang pakete ng pollen at iwiwizak ito sa harap ng mukha ng mga batang babae. Fu! Si Deborah at Chantel ay hindi nakapagreaksyon sa oras at lumanghap ng pollen. Sa isang iglap, naramdaman nila ang gaan ng ulo at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Ikaw ay walang kahihiyan na lumala. Sigaw ni Chantel na may galit at hiya. Bilang isang matalinong babae, nahulaan niya ang sinusubukang gawin kaagad ni Amastan nang maramdaman niya ang kakaibang katangian sa kanyang katawan. Itigil ang pagiging greedy, akin ka na ngayon. Hawig ka sa mga babaeng Rakshasa pagdating dito. Mahusay, pareho kayong magiging team tulad ng mga pusa. Hahaha, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang iyong nilanghap ay ang mga pollen ng Datura mula sa wild deserted secret region. Ang lahat ng mga kababaihan ay magiging malaswa pagkatapos nilang malanghap ito, gaano man sila katigasan ng ulo. Mukhang nasiyahan si Amastan, ang kanyang mga mata ay nag-iinit sa pagnanasa. Sina Deborah at Chantel ay lumayo sa takot. Hindi na napigilan ni Deborah ang sarili at sumigaw, Amastan, pinaslang mo ang iyong kapatid at hindi ginalang ang traitor mo sa kanyang mga amo.
Hindi ka ba natatakot sa karma? Agad niyang pinagsisihan pagkatapos niyang sabihin iyon. Kung nalalaman lang nila na mangyayari ito, aalis sila kina Daryl nang mas maaga nang siya ay lumusot sa kampo ng Raksesa upang magmasid. Sino ang aasahan na si Amastan ay maaaring maging ganito kabutihan? Pinatay niya ang kanyang sariling kapatid dahil nabulag siya ng uhaw sa kapangyarihan. Haha, tumawa si Amastan sa halip na magalit. Naglakad siya at pinahaba ang daliri upang ikiling ang baba ni Debre paitaas. Tumigil ka. Ang pagkamatay ni Alaric ay hindi isang pagkawala. Nawala niya ang kanyang mga kaugaliang tribo ng Raksesa noong una. Dapat mong isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte na masisiyahan ang kaligayahan kasama ko. Sayang ang loko. Isang baliw na demonyo. Nanginginig ang katawan ni Debre sa galit habang iniikot ang ulo upang maiwasan ang kamay ni Amastan. Ang kanyang maselang mukha ay napuno ng galit at pagtulak. Scram! Alisin mo sa akin ang iyong mga maruming kamay. Ang kanyang katawan ay mahina at hindi siya nakapagpatibay ng lakas dahil ang kanyang mga akupong ay naatik at siya ay nasa ilalim ng impluensya ng mga pollens. Ang mahina niyang pagtatangka na iwasan si Amastan ay nakakaintriga sa kanya sa kabila ng malamig niyang boses, ang init-init. Sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit ang mga ninuno ni Raksesa ay patuloy na bumalik sa The Nine Continent. Ang mga kababaihan doon ay kaakit-akit. Magsisimula ako sa iyo mula nang tinutulan mo ako ng malakas. Ang mga naiinis na sigaw ni Deborah ay hindi nakabawi kay Amastan, pinukaw nito ang interes sa halip. Hinawakan niya ang kamay nito habang papalapit sa kanya bago siyang nisinguso ng isang nakakaakit na ekspresyon. Ang mga kababaihan mula sa ang siyam na kontinente ay hindi lamang sexing, nakakaamoy din sila. Hahaha, umalis ka sa akin. Nagdadalawang isip si Deborah. Nagpumiglas siya habang sumisigaw. Ikaw ay walang kahihiyan na lumala, bitawan mo ako. Pakawalan. Gayunpaman, hindi niya napalaya ang sarili dahil patuloy na nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Nagpanik si Chantel. Galit na sigaw niya, pakawalan mo siya. Huwag mo siyang hawakan. Siya at si Deborah ay parang magkakapatid pagkatapos ng lahat ng kanilang naranasan. Pinapanood ang pag-atake ni Deborah, nasobrahan siya sa galit at awa. Haha, lalong nag-excite si Amastan at nakangiti nitong tinitigan si Deborah. Sigaw lahat ng gusto mo, nakikinig sa akin ang buong tribo ng Raksesa. Walang magliligtas sa iyo kahit na sumigaw ka hanggang sa sumabog ang tent. Nakatalikod siya upang masulyapan si Chantel. Ikaw rin, huwag maging mapagtiyaga, sasamahan kita pagkatapos mo. Pinagpatuloy niya ang paggisi ng damit ni Deborah. Kabanata 2414. Fu. Nahihiya at galit na galit, si Deborah ay nahulog sa ganap na kawalan ng pag-asa. Ito ba ang tadhana mas gugustuhin niyang mamatay kaysa sa sexual na sinalakay ni Amastan? Sa galit, halos maiyak si Chantel sa gulat. Iyong kamahalan. Isang malakas at malinaw na sigaw ang nagmula sa labas ng tent nang mapupunit na ang damit ni Deborah. Ito ay isa sa hukbo ni Amastan, ikaw nagalit dahil sa nagambala siya. Sumigaw si Amastan sa galit, hindi ba kita inatasan na huwag mo akong istorbohin kahit anong mangyari? Hindi mo ba naiintindihan ang mga tagubilin ko? Ang lalaki ay nakatayo sa labas na mukhang balisa, bago niya tuluyang naipon ang kanyang lakas ng loob at sinabi, iyong mahal, isang mahalagang bagay ito. Mayroong balita mula sa Wild Wolves Clan Scouting sa pagkasira ng bato. Natagpuan nila ang mga track ng hari. Ang Wild Wolves Clan ay isa sa mga espesyal na tropa ng Raksesa Army. Mayroon silang malakas na pagsasama at sumakay sila sa natatanging Fiery Wind Wolves mula sa Wild Deserted Secret Region. Itinalaga ni Amastan ang Wild Wolves Clan upang maghanap para sa Raksesa King at Yang Jian matapos silang mahulog sa mga lugar ng pagkasira ng bato sa Chaotic Mountain Range at nawala. Bukod sa Wild Wolves Clan, ang Raksesa Army ay mayroong iba pang mga espesyal na tropa kabilang ang Wild Bears Clan, Mighty Lions Clan, at Gigantic Elephants Clan. Si Amastan ay nagmumura sa loob at lumabas ng tent sa malalaking hakbang. Ang Raksesa King ay hindi lamang ang kanilang pinuno, siya rin ang haligi ng emosyon ng tribo. Si Amastan na nagtamo ng uhaw sa kapangyarihan matapos ang pagpatay kay Alaric ay nabigo nang makita ang mga pahiwatig ng kinaroroonan ng Raksesa King. Ang plano niyang umakyat sa trono mismo ay masisira kung babalik ang hari.
Bukod, ang kanyang krimen sa pagpatay sa kanyang kapatid upang makuha ang kanyang posisyon ay malantad at alam niya na hindi siya papayag ng kanyang ama na madali. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Ang buong tribo ay pangalawang hulaan sa kanya kung siya ay hindi alintana sa mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng Rakshasa King. May plano siya, hindi niya nakalimutan ang tumingin kina Deborah at Chantel na may malaswang ngiti bago lumabas ng pasukan. Babalik ako kaagad. Hintayin mo ako, kayong dalawa. Natatawang umalis siya kasama ang lalaki niya. Nagpalitan ng tingin ang mga batang babae sa kawalan ng pag-asa sa kanilang magagandang mukha. Pansamantalang nakatakas sila sa mga masasamang kuko ni Amastan ngunit natrap pa rin sila sa loob ng kampo ng Rakshasa. Magpatuloy ang kanilang mga kapalaran sa pagbabalik ni Amastan. Ang siyam na kontinent na kampo sa kabilang panig. Nakahiga si Rama at nagpapahinga sa kanyang payapang tent, na napapaligiran ng usok ng kamangyan. Si Donahue Dixon ay nakaupo na nakatuwad sa tabi niya, na nakatuon sa paglinang ng kanyang sarili sa katahimikan. Sumang-ayon si Rama na ipasa ang paraan ng paglilinang ng Buddhist sect kay Donahue matapos niyang masumamo siya ng think time ng ilang oras. Si Rama ay nagpapahinga na ngayon pagkatapos ng pagtuturo. Pagkatapos ng lahat, siya ay labis na napapagod mula sa mabangis na labanan kasama ang tribo ng Rakshasa at mga oras ng pagtuturo ng Donahue ng matyaga. Sa kabilang banda, ang Donahue ay puno ng enerhiya. Wala siyang balak magpahinga at pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pamamaraan ng paglilinang ng sekta ng Budismo, upang hanapin ang kahinaan ni Rama. Nais niyang patayin si Rama bago linlangin ang Dragon Ball sa pag-aari ni Daryl. Nagalit siya sa monghe dahil sa pagkawala ng kanyang pagkalalaki. Hindi niya kailanman mapagan ang kanyang sarili mula sa pagkagalit ng hindi winuwasak ang monghe sa 1,000,000 piraso.